Maraming OFW nakilahok sa No Remittance Day bilang protesta laban sa pulisiya ng Bureau of Customs sa pagbubukas ng Balikbayan Box. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Hong Kong mula sa ating GMA News stringer na si Azon Cañete. Magandang tanghali sa iyo, Azon. Hi, Rafi. Magandang tanghali din sa iyo at sa inyong mga manonood. Marami na bang OFW dyan ang nakiisa dito sa Zero Remittance Day? At nung nakausap ko nung Rafi, yung ating mga OFWs mula doon sa mga nakausap, marami yung gustong o nakikiayon dito sa Zero Remittance in concept. Pero ngayong umaga ngayon, hanggang kausap ko yung mga tiga-bangko, ang kanilang observation, normal ang nangyayari ngayon. I mean, kanilang bank transaction, lean daw ang buwan ng Agosto. Ibig sabihin, hindi naman sila umaasa talaga ng maraming nagre-remit. Kaya yung kanilang observation ngayon na yung kakaunti o yung iilan na nagre-remit ngayon ay normal sa buwan ng Agosto. So, well, of course, understandable yan dahil syempre pang-araw-araw na pangangailangan yan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero may napansin ba sila kung kumonte yung iniremit, at least ng mga nagre-remit pa rin ngayong araw, Azon? Totoo yan, Rafi, binanggit din ng bank manager kanina, na pagbukas pa lang daw nila ng alas 9, may 3 na kagad na nag-remit. Ngayon, ang tanong nila ng kaaga-aga na nandoon yung 3 ating OFW ay dahil sa pangangailangan. Ang sabi nga nung bank manager, ang sabi nung OFW ay nangana daw yung kanilang pamilya at kailangan niya maghatid. Although hindi ganong kalakihan yung niremit, kundi pagkain lamang ng kanyang pamilya. Kaya ganun daw kahalaga yung pagre-remit ng pera ng mga OFW. Yung isa naman, dahil birthday din ng anak, talagang hinabol alas 9 ng umaga. Pagbukas pa lang daw ng kanilang opisina o ng bangko, ay bukas, nandoon ka na kagad yung 3 OFWs na nag-remit kagad. Ngayon, sa mga nagdaan daw, hanggang hindi pa rin daw nila matatansya hanggang hapon kung ano talaga ang sitwasyon. Pero yun na nga, sasabi nila, pero sa buwan ng Agosto, ay talagang lean month ito. Dahil daw yung galing ng holiday yung mga ating OFWs na nagbakasyon. Kaya ang pera daw niyan ay nagastos ng July-August. Ganun din, 28 ngayon ng August, hindi pa daw sweldo. So ang sweldo niya na ay sa Lunes, 31 ng Agosto, Kaya next Sunday, September 6, yun daw mo matatansya kung humina talaga ang pagre-remit ng mga ating OFW. Azon, paano ba ipinahayag dyan sa Hong Kong yung panawagan para sumali yung mga OFW dito sa Zero Remittance Day? Alam natin pinangunahan yan ng ilang militanteng grupo. Paano nila binahagi yan sa mga kababayan natin sa Hong Kong? May mga nag-aabang ba dyan sa mga bangko? Dinaan ba sa social media, Azon? Actually, nung Wednesday, nagticket sila sa ating konsulado. Malakas ang panawagan din nila gamit yung social media. At talaga rin naman na sinusundan ito ng ating mga kapwa Pilipino rito. Nagko-commit naman sila ng suporta dito, pero yun na nga, doon sa ilan nating nakausap, na kinukumit nila yung suporta doon sa panawagan dahil ang bottom line dito, Rafi, is nasaktan sila sa ginawa ng pagpapakialam doon sa kanilang Balikbayan Box. Yun yung hurt, doon sila nasaktan. Kaya kung ano man yung panawagan nila, ng ating namumuno ng mga grupo dito, sumusuporta sila dito. Pero yun na nga mas hihigit pa rin dito yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang sabi nga nung isang Pilipina, wala naman daw siyang kamag-anak o ditong kababayan at kapwa niya kababayan na pwede magpalit sa kanya o magsabi na, ikaw muna mag-remit kasi magpa-follow ako doon sa Zero Remittance. Wala naman daw gagawa nun. Kaya mag-remit pa rin daw siya doon sa Zero Remittance sa araw na ito kung may pangangailangan talagang pamilya. So, ang bottom line pa rin, pangangailangan ng pamilya nila, tapos yung hurt na nagawa doon sa pakialam ng customs, doon sa kanilang Balikbayan Box. Galit na galit pa rin talaga sila. Actually, nagre-remit na nga sila nung nakaraang araw kasi sabi nila magsusuporta sila sa Zero Remittance. Pero pag sinabi mo yung remittance, babalik ka dun sa usapin na, ate, kasi naman pinakailaman nila yung back ko. Ganun na, magtatanong ka sa remittance, ang babalik sa iyo yung pakikialam nila ng customs doon sa kanilang Balikbayan Box. Kung makikita mo lang reactions nila ng harapan kung gaano sila kagalit, kung ano man yung tanong mo, babalik ka doon sa kanilang nasaktan na damdamin ukol doon sa Balikbayan Boxes nila. Azon, batid natin na isa yung mga OFW sa Hong Kong sa mga nagpapadala ng maraming mga Balikbayan Box. Pero ano yung naging reaksyon nila matapos i-anunsyo na hindi na nga
itutuloy yung random inspection sa mga balikbayan box. Naibsan ba yung kanilang pangamba, Azon? Rafi, ang problema nawala yung tiwala ng ating mga OFW dito sa Hong Kong doon sa ating gobyerno. Paliwanag nila, ganyan din ang ginawa ng gobyerno na sa PhilHealth. Sinabi na hindi ito tataasan. Pero panandalian lamang na tinigil yung hindi pagtaas. Ngayon ay 150% ang taas ng bayad ng mga OFWs natin sa PhilHealth. Ganun din daw doon sa OEC. Sinabi na hindi ito tawag nito, iiwasan na yung OEC, pero ganun pa rin ay patuloy pa rin yung OEC. Doon sa ilang nilang nirereklamo o pinapanawagan nila sa ilang issues na sinasabi nila na kulang sagot dapat mula sa gobyerno, ay walang sagot. Panandalian lamang daw yung kanilang naririnig mula sa ating gobyerno. Kaya sila dito, ang sinasabi nila, wala na silang tiwala. It's daw sinasabi nito ng ating gobyerno na hindi gagalawin yung boxes o hindi nabubuksan, ay hindi rin sila parang maniniwala. Yun nga sabi doon ng ilang tiga-migrante dito na sinasabi na bubuksan yung iba, hindi bubuksan. Saan manggagaling yung tawag nito ng discretion kung sino ang bubuksan at hindi bubuksan. Yung mga ganong katanungan. Well, so walang tiwala. Well, Azon, bagamat maaga pa, no? Bagamat doon sa initial na naobserbahan mo, talagang kokonte or halos wala pang sumasali dito sa Zero Remittance Day, at least dyan sa Hong Kong, may naririnig ka na bang susunod na hakbang yung mga grupo dyan para nga ipanawagan at kundinahin yung sinasabing pakikialam sa mga balikbayan box ng ating mga OFW? Yes, Rafi, sa galit talaga ng ating mga OFW dito, hindi lang yung zero remittance yung kanilang panawagan. Mas matindi yung kanilang panawagan. Zero vote doon sa lahat ng kandidato na kung saan ay nakialam sa kanilang balikbayan boxes. Ang panawagan pa nga nila, may particular na party, yung Liberal Party, at yung administrasyon ng ating Pangulo. So, nananawagan sila dito na zero vote, para doon sa mga tiga-Liberal Party, at tigil ko nga dito, mas mabigat yung kanilang panawagan na ito dahil ito yung magtakatakda ng ating susunod na leader o mga opisyalis sa Pilipinas. Okay, well, abangan natin maghapon siguro, Azon, kung ano magiging ulat mo dyan, kung marami ba or kokonti lang talaga yung sumama. Yes, Rafi, pwede kong mag-update sa bangko ulit mamaya. Yun naman ang pangako sa akin ng mga tiga-bangko. Tatawagan nila sa ako kung ano yung resulta at the end of the day. Okay, sige. Maraming salamat sa iyong update. GMA News Stringer Azon Cañete.